Ang tagal na namin nagkwekwentuhan pero yung baterya hindi nababawasan. Good day, YouTube world! Good morning mga ka-rock and roll, mga madlang people. Definitely a very fine day to ride the bike today. Kasi this past few days medyo masama ang panahon, makulimlim, at medyo umaambon-ambon. Pero anyway, alam nyo ba guys na medyo disappointed at medyo frustrated ako. Dahil I'm sure napapansin nyo naman sa mga social media, sa mga newscast, sa mga balita, na 2 straight months na pala tayong nagkakaroon ng oil price hike. Diyos me. Alam nyo guys, kung paisa-isa lang parang medyo okay pa eh. Pero kung medyo sunod-sunod na, abay talagang iindahin na yan na kahit na sinong motorista. Maraming nakaka-relate sa akin dyan. Ano mang klase ng sasakyan ang dinadrive nyo, basta gumagamit ng gasolina, relate kayo sa akin. Kung hindi nyo napapansin guys, 8 consecutive weeks na tayong nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Yung mga daddies at titos dyan na parang ako, nakabisado na yung schedule ng pagpapalit ng presyo ng gasolina sa mga gas station, taas-taas kamay muna kayo dyan. Kadalasan nakikita natin tumutukod yung pila sa mga gasolinahan Monday night dahil ang palitan ng presyo ng crudo ay normally alas 6 ng umaga ng Martes. Kwento ko lang guys, meron ako isang kaibigan, hindi naman ito mechanical engineer or what ano, pero isa tong eksperto at henyo, sabi niya. Napag-uusapan lang naman, tinanong ko siya, sabi ko guys, paano mapapababaan yung gas consumption ng mga ginagamit kong sasakyan para naman medyo makatipid-tipid, di ba? Alam mo kung ano sabi niya? Eh di wag kang gumamit ng sasakyan na kumukonsumo ng gasolina. Alam mo, nung una akala ko niloloko, parang ginugood time niya ako. Pero bandang huli, nung pag-isip-isip ko, parang may tama yung kaibigan ko. Hindi may tama sa ulo ha, parang may point siya. May point siya, di ba? Na kung ayaw mong masaktan sa presyo ng gasolina, edi wag kang gumamit ng gasolina. Ganun kasimple, ganun kadali yung pagsagot niya sa akin. So yan guys, ang reason kung bakit iikot-ikot tayo ngayon kasabay ng magandang panahon para maghanap ng mga car dealer o car manufacturer na nag-cater ng EV, yung tinatawag na electric vehicle na hindi na raw kumukonsumo ng gasolina. Ayan, sabi ko raw kasi wala pa ako masyadong knowledge about EV. Kwento ko lang mabilisan. 2017, nasa Amerika kami para dalawin yung parents ko. During that time, kaliwat kanan na yung mga hybrid na sasakyan. And then after 4 years, dun pa lang, syempre medyo third world tayo eh, di ba? Medyo delayed. So after 4 years, dun pa lang lumabas yung mga hybrid dito sa atin. Last year, nag-Amerika ulit ako. Halos lahat ng mga sasakyan electric vehicle na. So kung medyo kukumputin mo, 2-3 years from now, malamang EV na rin tayo lahat, di ba? Titignan natin kung may makikita tayo ngayon. Medyo pahapon na pero ngayon lang sumikat yung araw eh. Pero bago ang lahat guys, don't forget to like, share, and subscribe. And also sa Facebook, like and follow nyo rin yung Right Away. And I would like to thank the following for sponsoring this episode: Quench Tumbler, Hydrate Your Way, Telesin Philippines for your action camera accessories, and of course Master Fades Barbershop, located in Maginhawa, Quezon City.
So siguro guys, pabalik na lang ako maya-maya pag nandun na tayo. So hanggang dito na lang muna habang natatraffic ako. Right away, right away. Like, share, and subscribe. Yippee-yay! Woohoo! So finally, napadpad tayo dito sa BYD Quezon Avenue, ang flagship branch nila here in Quezon City. Tara, pasok tayo. Afternoon. Si How are Mr. Don Febenito of BYD. Afternoon. Siya yung friend natin na magtuturo sa atin. Ano ba yung BYD, sir? Ano? They used to sell mga gasoline cars, mga internal combustion engines. But last... Yun yung tinatawag na ICE. Yes, or the ICE. Tapos, so they stopped manufacturing those ICEs last year. They have shifted full na into lahat ng to full production na sila ng EV since last year. So wala na wala na yung Wala ICE, na mga wala ICE. na. They don't manufacture ICEs anymore. So, kumbaga, part of their, kumbaga, yung zero carbon footprint nila na that they are complying. That's why, eto na sila ngayon. They are introducing all their models to be yung mga electric cars po dito sa atin. Oo, actually itong BYD napakalawak, napakalapak. Parang sinihan. Oo, parang sinihan. Ang laki pala, ang laki. Yan, oh. Yan, guys, ha. Oh, yan, oh. Parang 360. Ayun. So, yung Sir Don, ang BYD, ilang years na siya dito? Kasi, di ba, aminin natin, ang BYD, parang hindi natin masyado kilala ang BYD sa Philippines. So, ilan years na siya? O gaano katagal na siya dito? Dito sa Philippines, ang BYD ay almost 10 years na actually. 10 years old. 10 years old. So, inabutan nyo pa yung nagbebenta siya ng ICE? Yes. Nag-start siya dito noong 2013. So, puro mga ICE cars pa binibenta niya. And also, may hybrid models na sila noon. During the time? Yes. O ano ang advantage ng EV compared sa regular engine Unang-una, ang EV walang gasolina. So, Okay. hindi tayo kailangang gumamit ng gasolina. And then, pangalawa, pagdating sa maintenance, so wala tayo yung mga tinatawag na may change oil, tune-up, at saka palit ng mga timing belt and everything. So, kumbaga, if we're going to sum it up, ang electric car, mas kokonti ang moving parts. So, ibig sabihin, mas lesser yung ating maintenance cost. Dahil wala tayong gasolina nga, wala tayong change oil, wala tayong transmission oil, wala rin tayong spark plug. Ganun. Pero kaklarify ko lang, Sir Don, meron pa rin yan PMS, yung Preventive Maintenance Service. Meron pa rin. Meron pa rin. Oo. So, meron tayong sinusunod na PMS. So, basically, during our PMS schedule ng bawat EV, ang ginagawa lang po natin dyan ay regular inspection of the mechanical parts, electrical parts, and system update. Yan, natin, Dolphin. So, yan, si Dolphin. Okay? Si Dolphin, paano pag... Dolphin pa man din yung So, paano pag binaha? O safe ba siya? Safe naman siya, sir. Kasi ang ating battery ng mga EV is waterproof and sealed siya. Okay. So, in-anticipate na niya? In-anticipate na ni BYD. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, napakabahain sa atin, di ba? So, kumbaga, kasama na yun sa technology nila at saka sa nung plinano nila gawin yung battery na yan at nilagay nila dyan sa EV. So, kailangan sealed siya at waterproof. Pero, syempre, kahit anong kotse naman, kahit ICE, di ba? Kahit paano, as much as possible, huwag natin idadaan sa bahay. Pero minsan, hindi natin maiwasan. Inabutan tayo. So, may mga ganong instance. So, syempre, kahit paano, ang unang-unang isipin natin is, iiwas natin sa baha pa rin. Kahit sumayad siya, or kahit tamaan man siya ng bato sa ilalim, kasi yung enclosure niya, kung saan nakalaging battery, kumbaga sealed, bukod sa pagiging sealed niya at waterproof, may armor plate pa siya doon sa ilalim for its own protection. Para doon sa mga tama ng mga sayad, pagsasayad sa mga, let's say, sa mga humps na minsan hindi natin naiiwasan.
So, ganun siya ka-safe. Okay. And one more thing, kaya din siya safe sa mga ganun, hindi siya sumasabog dahil ang ginamit na technology sa kanya is the BYD Blade battery, which is yun yung pinaka-famous na technology na ginawa ni BYD. At saka ano naman hindi na sila kumbaga bago sa technology na to. Kasi si BYD talaga, siya talaga ay battery manufacturer ever since. Kumbaga, nag-umpisa siya na ang battery ay yung, kung naalala niyo pa noon, siyempre mga titos, yung mga Nokia cellphone, saka Motorola, yan, BYD gumagawa ng battery noon. BYD yun! Yes. Ito yung hot take ng BYD sa social media, lahat nakikita yan di ba? Bumiyahe pa kayo sa Antipolo, di ba? Yung convoy, marami kayo. Fun run kami noon, Dolphin Fun Run. Kita mo, nanonood kami Sige Sir Don, basic specs, ano ba yung Dolphin yan? So, BYD Dolphin, ito po ay 400 km range for one full charge, front wheel drive, tsaka single motor siya. So, etong kotseng to, pag titingnan ninyo, akala nyo maliit, but pag tiningnan yung loob niyan, sobrang loob niya, magugulat kayo. So, hindi nyo akalain na gano'n siya kalaki. Okay, Sir Don, hindi ako technical na tao before natin sa pasukin. Pag sinabing one full charge sa rate ng Meralco natin yon, electricity, magkano? From 0 to 100 yan, one full charge di ba? Opo. Ang one full charge niyan is, ang gagastos mula sa kuryente mo is 500 pesos. 500 pesos. Itong Dolphin na to. Sa Dolphin. Okay. So, meron akong follow-up question. Okay lang ba na ang battery is zero or talagang walang charge? Na zero talaga? Actually, hindi siya recommended. Hindi siya recommended. Parang cellphone battery na, di ba, dapat hindi natin siya dinidrain. So, zero. Walang overcharging na nangyayari sa kanya. Let's say, naiwanan mo siyang naka-charge. Kanya, napasarap man ang tulog mo. So, kahit na naka-plug yan, basta once na umabot siya, nag-full charge siya ng 100%, automatic, mamamatay yung charging niya. So, parang may auto shut off siya. Yes. Yung? Tama ba ako, Sir Don? Ito yung famous na umiikot. Gumaganon yung ano, yes, na nagro-rotate? Yung napanood mo sa sa review. So, ayan, naka-start na tayo. Ha? Maandar na po yan. Oo nga, ano? Pati aircon. Ayan guys, teka, sasarado ko yung pinto. Kaka-start lang, sabi ni Sir Don, umaandar na lahat. Napansin ko lang na umaandar kasi may aircon. Walang tunog. Walang vibration, wala lahat. Saka napansin ko, Sir Don, parang full LED na ba to? Lahat. Yes, full LED na kasi, siya. ayun, no? Tapos parang ano lang siya, soft touch, parang gano'n. Parang sa aeroplano. Parang cabin lights, no? Yes. Tapos, leather. Yes. Ang tawag sa kanya ay Nappa leather. Nappa leather. So, yung feature before, hindi pa ito yon. Hindi pa ganito kaganda. Yung Peking Panda. Actually, pareho lang siya. Pareho lang. Ang naiba lang sa kanya is yung kulay ng mga interior. Yan, itong upuan at saka itong kulay nitong dashboard na to, at saka yung sidings, magkaiba. So, kasi depende yan sa accent ng exterior color mo. So, yun ang accent niya sa loob. So, nagdedepende rin siya doon sa ano. Yes, correct. Sige, ito yung pinaka-famous, Sir Don. So, na, ano? ito yung famous na rotate na carpet. Akala ko pipindutin mo pa doon na lang pala. Pwede yan dito at pwede rin dito pindutin yan. Iyon. At meron pa siyang 360 camera. Ayun o, kita nyo na lahat o. Ito yung likod natin, 360. So talagang very safe. Yes. Oo nga, ano, ang galing. Ito ang ganda. Parang ano, ang cute lang. Yes. So ito na yung display niya. So ganyan kaliit. Yes, makikita mo yung percentage ng battery at yung remaining range mo hanggang saan ka makakarating pa. So kunyari gusto mo mag-Tagaytay. Yes, pwede so, pa. Titingnan mo ngayon dito kung aabot ka ba ng Tagaytay o hindi na. Tsaka syempre, Sir Don, may ano yon.
may factor yung kunyari, mabigat kayo, maano yung apak mo sa gas, Yes, air, di ba yung gano'n? Hindi lang naman yung ano eh, yung distance, di ba? Yes. So, Parang sa gasoline engine din, di ba? Pag mabigat tayo, mas malakas din ang consumption ng gasolina. Pareho lang din ang concept nitong electric car. Kapag mabigat tayo, syempre, mas umiiksi yung range mo at saka mas lumalakas yung consumption mo. Pag may mga interesado na gustong bumili or gusto lang magtanong ng, kumbaga kasi may marami pang mga questions na pumupunta dito, nagtatanong all about electric cars, pwede nyo po kami bisitahin dito sa Quezon Avenue branch, dito sa Quezon Avenue corner, Araneta Avenue. So nandito kami, and meron din kami isang branch sa Makati, sa may Buendia Street, corner DN Street. So dalawa po ang ating dealer, and also pwede nyo rin kaming ma-reach sa aming website, sa BYD Flagship, doon din po sa Facebook page po namin. of course, syempre hindi mawawala ang Right Away t-shirt para kay Sir Don. Oy, thank you very much. Okay. Ako, thank you very much. Swak sa sa size si Sir Don. Thank you. Ayan, Sir Don, yan. Thank you. So, ito yung major sponsor natin, Master Fates Barbershop. Sa likod, sir, yan yung channel natin. Right Away, YouTube and Facebook. Like, share, and subscribe. Okay? Peace out. Bye-bye. So ayun pala guys ang storya ng pagdating ng BYD dito sa Philippines. They cater full EV, which is, alam naman natin, papunta na tayo lahat ngayon doon. Anyway, thanks for watching Right Away. Pasalamat lang ako sa major sponsors ko, Quenched Tumblers, Hydrate Your Way, Telecine Philippines, and of course Master Fates Barbershop, located at number 88 Maginhawa, Quezon City. Guys, like, share, and subscribe. Don't forget, Right Away. Yippee-yay! Woohoo! Peace out! Right Away.